Purihin natin siya. Hilahin po natin ang Diyos sa gabi ito. Tayo po ay mawit ng isang awitin. Awitin natin po, purihin ka o Diyos. Ating chairman sa pagbilang panalangin. Yes, Lord. Si po chairman po sa panilang panalangin po natin. Dakilang Ama, makapangyarihan. Yes, Lord. Salamat po Ama sa gabi ito na sa buong maghapon, binigyan mo sa amin ng lakas, karunungan, at damdamin ng mga Diyos, at damdamin ng mga magbibigay sa amin ng pangunawa na gagaling sa iyo. Salamat po Ama sa gabi ito na nag-aaral kami sa iyong salita doon na magpuri, magpapasalamat sa iyo. Ito ang Diyos na dakila, Diyos na nagbigay ng buhay sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na maunawaan namin yung salita, Lord. At ang magsasalita, bigyan mo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa kanyang sasabihin, Lord, ang bawat isa. Ikaw ang titingnan namin, hindi ang taong nagpagsalita, kundi ikaw, Panginoon, ang tatayo sa aming harapan. Ginamit mo po siya, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kayo po ang aming sandigan at kasapuin namin, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong salita at may-apply po namin. May sa pamuhay namin, Panginoon, sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa oras na ito, kami magsisimula sa iyong gawain. Yes, Lord. Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, para kawitan po natin ang Panginoon. Pupurihin natin kung kanyang pangalan.
Papuri po natin po rin ang Diyos. So, as we let us continue to worship the Lord. Give the glory to Jesus. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Minsan pa, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatano'y dagilan, dapat kadagilan. Minsan pa sa ngalan mo, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatano'y dagilan, dapat kadagilan. Kapatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsamba, iaalay, bukas, noon, ngayon, matakailanman, wala tingnan. Isang makatapatan mo, Diyos, katapatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsamba, iaalay, bukas, noon, ngayon, matakailanman,
mga waiting ito, Diyos, at bigyan mo po sa amin. Upang sa pamamagitan nito, Ama, ay mapuri ka namin at masamba ka namin. Maluwalhati ka namin ng iyong dakilang pangalan sa lugar nito, Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito, Lord. Kaya ito, Diyos, na patuloy kong ipadama ang iyong justisya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita ng buhay, O Diyos, na siyang magbabago ng buhay ng tao ngayon. Lord, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ikaw po ang patuloy na maparangalan at papurihan at dakilain na batya sa amin ng ito, Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Gandang gabi po. Hello. Yan, masarap po ba magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Alam niyo, darating pong araw na paglipat mo natin sa kabilang buhay, wala po iba tayong gagawin kundi ang magpuri sa Diyos. Amen. Wala tayong ibang gawin kundi pasalamatan, dakilain po ang Panginoon. Dahil habang tayo narito sa mundong ito, binigyan tayo ng mga awitin para sa pamamagitan ng mapapuring awit. Kasi dalawang awit na narito sa mundo, awit na inaawit natin para sa Diyos, yung awit naman na inaawit ng mundo, no? At yun ay hindi karapat-dapat sa ganitong gawain. So, yan ay salamat tayo sa Panginoon, kaya binigyan tayo ng kaalaman at karunungan kung paano natin purihin at paglingkuran po natin ang Diyos sa loob ng isang oras, no? So, ngayon ay bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, ay tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. So, sino pong gusto magbigay ng pasasalamat sa Diyos? Pasalamat ako sa Panginoon dahil maraming ginawa ang Diyos sa buhay ko. Amen. Paggising ko pa lang, pagtulog ko pa lang, ipagpapala ng Panginoon yun. Sa pagtulog ko kanina, kailangan ako ng Diyos at sinamaan niya ako sa aking pagtulog. Sa lahat ng bagay na kausap ko ng anak ko, kung palookan ng Diyos, ipakalis ako, salamat. Ngayon pa lang, pinasasalamatan ko ng Panginoon. Kung plano niya na makarating ako sa ibang lugar, kung wala nagpapasalamat natin. Tanggapin ko na dahil yun ang yung kalooban niya. It's okay, thank you. Salamat sa Panginoon. Ano, so, salamat sa Diyos dahil nga talagang biyaya ng Diyos sa atin yan na makarating tayo sa iba't ibang lugar para makita natin yung mga nilika ng Diyos. Ginawa niya. Yung mga ginawa niya, yung kabutihan niya. Kasi kung hanggang dito lang tayo, dito lang nakikita natin. Yung iba, hindi pa natin nakikita. Kaya kapag nakita mo na ito, mamamangha ka. Napakaganda pala ng ginawa ng Diyos sa mundo. No? Amen. Yan. Meron pa? Pasalamat sa Panginoon. Ako nagpapasalamat ako ng labis sa Kanya dahil na walang sawang pagmamahal sa atin. Inadaman niya na tayo ay anak niya. Sa katunayan, ang pagbibigay ng karunungan, kalakasan, ay isang biyaya na pinapanood niya sa atin. Ay nagpapasalamat ako na paggabay niya sa aking mga anak, mga apo, mga manugang, mga kamag-anak. Nagpapasalamat ako ng labis dahil hindi niya ito pinubayaan hanggang ngayon. Salamat rin Hindi pa umuwi. Okay, pasok po, Brad. Upo ka muna. 71 years Upo ka. na hindi pa ako nakakaranas ng mga sakit-sakit sa tuhod. Masasabi ko na pinagaluban ako ng magandang kalusugan. Kaya labis ako ito pasalamat sa kanya. Sa kanyang kabutihan. Hindi mong pasasalamat ay hindi sapat para sa kanyang pinagkaloob sa akin ng biyaya. Kaya salamat. Amen. No? So, purihin po ang Diyos sa mga biyaya at pagpapala na ipinakakalob sa atin ng Panginoon na dapat natin pasalamatan talaga sa Diyos. Ito man ay pagsubok o tagumpay, ay patuloy po natin laging pasalamatan ng Diyos. Huwag natin kalimutan na pasalamatan lagi ang Diyos sa ating pumabuhay. Kasi unang-una, ang ibinigay talaga sa atin ng Diyos, yung buhay natin na tayo buhay pa hanggang ngayon, malakas, at walang nararamdaman, yan ay malaking bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. At magagamit natin yan habang tayo narito sa mundong ito.
Meron pang gusto magpasalamat? Kay Kagawad? Ni Rebel, bakit sa inyo pong pasalamat sa Diyos? Lapat pa lang ng pako pagbago ko kami sa salamat at pagsalamat sa kanya. Amen. Parang ng Panginoon. Dahil lagi ako sa inyo nagpapasalamat dahil lahat ng problema na binibigay niya ay nakayain. Kaya maraming salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagpuprotekta sa aking pamilya. Yan lang, salamat. So, salamat kay Kagawad na lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Ako lagi rin ako nagpapasalamat sa Diyos. Una, salamat kay Kagawad. Tuyo na narito ngayon kay brother. So, yan po ay pinasalamatan ko na bigyan ako ng pribilehiyo ng Diyos na makapag-share. At siguro, Kagawad, bago sa inyo magpasalamat muna sa Panginoon. Pasalamat po sa Diyos dahil unang-una po yung pamilya ko walang sakit, malulusog po sila. Yung number one po, kahit sabihin mo may problema, nandiyan pa rin po siya para sa kahit sabihin po nasunugan po tayo, nandiyan po siya laging kasama natin sa araw-araw. Number one, sa pagtulog at paggising po. Yun na po yung malaking bagay, yung paggising po sa umaga. So, salamat kay Kagawad na laging tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo ba na yung pagpapasalamat ay sa Diyos? Malaking bagay po yun kasi nga natutuwa ang Diyos sa atin kapag lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kahit sinong tao na yung may magpasalamat sa atin, di ba, maganda ang pakiramdam natin kapag napapasalamatan tayo ng yung taong na natulungan natin o nagawa natin ng mabuti. Kapag nagpasalamat sa atin, sarap ng pakiramdam. No? Ganun din ang Diyos. Nagagalak din sa atin kapag lagi tayo nagpapasalamat. Kaya ikaw bro, bakit siya magpasalamat sa Panginoon? Okay na? Okay, no? So, salamat din sa gabing ito ay ando na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. So, ang ating pong pag-aralan sa gabing ito ay patungkol po sa tinatawag na pateriology. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng pateriology? So, ang ibig sabihin ng pateriology, ito ay pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. Study of the Father of God. Yan po ang ibig sabihin ng pateriology. Kaya pag nag-ano siya, ano ba yung ibig sabihin ng pateriology? Pateriology, ito ay pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. No? Sa Diyos Ama. So, pag-aaral sa Diyos Ama at sa kanyang mga katangian. So, ang pateriology, ito ay nagmula sa dalawang salitang Griego. No? Dalawang salitang Griego na ang ibig sabihin ay Ama at Salita. Na pinagsamang nangahulugan pag-aaral sa Diyos Ama. So, dito ay maraming sinasabi ng Biblia na isa sa mga tinuturo ng pateriology, yung patungkol po sa tinatawag na tatlong katangian ng ating Diyos. Na mayroon siyang tatlong katangian o tatlong kapahayagan na tinatawag na Trinity, no? Na tinatawag na Trinity. So, yan po isa sa mga pinag-aaralan sa tinatawag na pateriology. Kasi yan ay pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. So dito ay makikita natin na yung pag-aaral, yung tinatawag na katuruan patungkol sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. No? So yan po ang ating pong pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong gabay at patnubay. Dalangin po namin ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso at maunawaan po namin ang mga bagay nito, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan. Buksan niyo po ang aming kaisipan sa sandaling oras na maunawaan po namin ang mga salita mo, God. Maging lingkod, bigyan niyo po ako ng kalaman at karunungan na hindi ako ang kanilang makita, Panginoon, kundi ang iyong makapangyarihan salita ang siya maramdaman ng bawat sa amin na narito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, dito ay sinasabi ng
Ibig sabihin ng patriology ay pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay itinuturo ng Biblia na meron iisang Diyos at meron siyang tinatawag na tatlong persona. No? So, isa sa mga katotohanan ng mga Kristyanismo na mahirap ipaliwanag ang tinatawag na Trinity o Trinidad. Walang sapat na kaparaanan upang lubusan itong may paliwanag ang Trinidad. Ay isang biblical na katuruan na imposibleng lubusan maunawaan ng isang tao. Ang Diyos ay kangahanga at higit ang karunungan kaysa atin. Kaya nga, wala tayong kakayanan na maunawaan siya ng lubusan. Itinuro ng Biblia na ang Diyos Ama, na ang Ama ay Diyos, na si Jesus ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. So, yan po yung tinatawag na Trinity. Itinuro din ng Biblia na mayroon lamang iisang Diyos. Mayroon lamang iisang Diyos. Bagamat naunawa natin ang relasyon ng tatlong persona ng Trinidad, sa bawat isa sa kabuuan ay hindi ito kayang maunawaan ng isipan ng tao. Hindi daw natin, kaya sabi sa Biblia, maunawa lang naman ang mga bagay na spiritual sa paraan spiritual. Kung hindi tayo mamumuhay sa mga bagay na spiritual, hindi natin maunawaan ang patungkol sa salita ng Diyos, sapagat ang Diyos ay Espiritu. Kaya mamumuhay tayo ngayon sa tinatawag na pamumuhay spiritual upang maunawaan natin ang tinatawag na Trinidad, sapagat ang Trinity, ito yung tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sa ibang salin, tatlong kapahayagan sa iisang Diyos. So, dapat isaisip ng mag-aaral na ang salitang Trinidad ay hindi ginamit sa kasulatan. Ito ay salitang ginamit ng teologo o pagtatangkang ilarawan ang Diyos. At ang katotohanan, mayroon tatlong nabubuhay na kapwa walang hanggang mga persona na binubuo sa Diyos. Dapat unawain na hindi itinuro ng Biblia sa anumang paraan na mayroon tatlong Diyos. So, hindi raw itinuro ng Biblia na paraan na mayroong tatlong Diyos. Parang tayo. Ang tao ay binubuo sa body, soul, and spirit. Pero meron siyang isang kabuuan, persona. Ganun ang Diyos. So, dito ay sinasabi na itinong paraan na mayroon tatlong Diyos. Hindi raw itinuro sa Biblia na mayroon tatlong Diyos. Ang katuruan ng Trinidad ay isang Diyos sa tatlong persona. Isang Diyos sa tatlong persona. Walang mali sa paggamit ng salitang Trinidad, sapagkat ito'y katumbas ng salitang tatlong nabubuhay, kapwa walang hanggang mga persona sa isang Diyos. Kung problema para sa inyo ang pag-intindi sa doktrinang ito, isipin mo ito, ang salitang lolo ay hindi ginamit sa Biblia. Sa kabila noon, alam natin mayroon mga lolo sa Biblia. Si Abraham ay lolo ni Jacob, kaya huwag kang maguluhan sa salitang Trinidad. Ang higit na mahalaga ay ang konsepto ng salitang Trinidad ay makikita sa banal na kasulatan. So, ang konsepto ng Trinidad ay makikita dito sa banal na kasulatan. Upang iyong pag-alinlangan ay ganap na isang tabi. Narito ang mga talata sa Biblia na tinutukoy sa paksa ng Trinidad. Mayroon iisang Diyos. Ayon sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 5, na sabi niya, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Sa Galatia chapter 3, verse 20, ito rin sinasabi, ngunit hindi kailangan ang tagapangmamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. Ang Diyos ay iisa. So, ang Diyos ay iisa. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamamagitan
sa atin at sa Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia, meron lamang iisang Diyos. Pero meron pong tinatawag na Trinidad o tatlong persona o tatlong kapahayagan sa isang Diyos. Pangalawa, ang Trinidad ay binubuo ng tatlong persona. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27, ang sabi niya po ay ganito: pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon ay likain natin ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So, kung papansinin natin, lalangin natin ang tao. So, ibig sabihin, plural po siya, na meron siyang kasama. At doon ay alam natin ano nga ba ang kanyang kasama. So, ganun din, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So, ang tao ay nilalang niya ayon sa kanyang wangis. Ang tao ay merong binubuong tatlong ring persona. Tatlong pagkakilanlan. Ano yung una? Body. Pangalawa, soul. Pangatlo ay spirit. So, meron tayong tatlong pagkakilanlan sa isang Diyos, sa isang tao. No? Na sabi doon ay binubuo tayo ng body, soul, and spirit. So, ganun ang ibig sabihin ng Trinidad, na meron lamang iisang, halimbawa, nag-iisa ka lang. Pero sa'yo, meron nabubuhay sa loob mo na body, soul, and spirit. Ganun ang Diyos. Ang Diyos, meron lamang iisang Diyos, ngunit meron siyang tatlong persona. So, ganito ang sinasabi sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 3, verse 16 hanggang 17, makikita natin dito yung tatlong persona na sa iisang Diyos. Ang sabi niya, nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So dito makikita natin yung tatlong persona. Una, si Jesus Christ. Nung si Jesus Christ, nung lumapit kay Juan Bautista, nagpabautismo. Nang siya mabautismohan, bumaba ang Espiritu ng Diyos na anyong kalapati. At ang pangatlo, nagsalita ang Ama, ito ang lubos kong anak na kinalulugdan. So dito makikita natin na mayroong tatlong kapahayagan sa isang Diyos. Ayon sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So dito makikita natin sa talatang ito ay sinasabi ng Biblia yung patungkol sa tinatawag na persona. Sa Lumang Tipan, ang kaalaman sa wikang Hebreo ay makakatulong ang maramihang pangalan na ang tawag ay Elohim ay patungkol sa Diyos at ginamit ang salitang ito na nagsasaad na iisa ang Diyos, ngunit ginamit ang gramatiko ay sa paraang pangmaramihan. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26. At ang sabi niya sa Isaiah chapter 6 verse 8, ang sabi niya, ang maramihan panghalip sa Diyos na amin ay ginamit ang Hebreyong salitang Elohim na tumutukoy sa Diyos ay tumutukoy sa higit pa sa dalawa. Sa wikang Ingles, mayroon lamang dalawang anyo, isahan at maramihan. Sa Hebreo, mayroon tatlong anyo, isahan, dalawahan at maramihan.
Ang dalawahan ay salitang ginagamit na tanging para sa dalawa lamang. Sa Hebreo, ang dalawang anyo ay ginagamit sa mga bagay na magkaparis. Bagay na magkaparis, kagaya ng mga mata at mga kamay. Ang salitang Elohim ay ang panghalip na amin ay nasa anyong maramihan. At iyon ay tiyak na higit pa sa dalawa. At posibleng tumutukoy sa tatlo, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Yan, pinakikita rito yung tinatawag na tatlong persona. Sa sinasabi ng Biblia, ang anak ay nagsalita habang tinutukoy ang Ama. At ang Banal na Espiritu ay ikumpara na sinasabi para makita ang anak. Na nagsalitang inilarawan sa Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17 na nang mabautismohan si Jesus, makikita ang pangyayaring ito na ang Diyos Espiritu ay bumaba sa Diyos Anak. Habang ang ipinoproklama naman ng Diyos Ama ang kanyang saluubin tungkol sa kanyang anak. Kaya malinaw na ang halimbawang ito magkaibang persona ng Trinidad. Pangatlo, kinakaila ang bawat membro ng Trinidad sa iba't ibang talata sa Biblia. Sa Lumang Tipan, ang salitang Panginoon ay bukod sa Panginoon. Sinabi ng kasulatan ng Panginoon ay may anak. Ang Espiritu ay nagmula sa Panginoon. So dito ay sinasabi yung patungkol sa tinatawag na Trinidad. Sa Bagong Tipan, sa aklat ng John chapter 14 verse 6 hanggang 17, na ito sinabi ng Biblia ni Jesus Christ, ipinahayag ni Jesus, sabi niya, ipinahayag ni Jesus sa Ama ang tungkol sa pagpapadala ng isang katulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu Santo. Ito'y nagpapakita na hindi inaangkin ni Jesus ang kanyang sarili bilang Ama o bilang Banal na Espiritu. Dapat ding isalang-alang ang ilang pagkakataon sa Ebanghelyo kung saan nakikipag-usap si Jesus sa Diyos Ama. Siya ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili? Hindi. Nakikipag-usap siya sa isa pang persona na Trinidad, ang Diyos Ama. So doon ay pinakikita yung pagiging tatlong persona na sa iisang Diyos. So ang bawat membro ng Trinidad ay Diyos. Ang Ama ay Diyos ayon sa John chapter 6 verse 27 o sa 1 Peter chapter 1 verse 2 at sa John chapter 1 ay makikita po natin dito na nagsalita ang Diyos. At ang anak naman, ang Diyos anak naman ay makikita natin sa John 1:1 na sabi doon ng banal na kasulatan na ang Diyos, ang sabi niya, ang salita ay Diyos at ang salita naroon na ang salita at kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Yan ay patungkol sa anak at ang salita ay nagkatawang tao at siya'y tinawag na anak ng Diyos. Kaya dito makikita natin na yung tatlong ito ay mayroon katawag dito sa tatlong persona, tatlong kapahayagan. Sa Lumang Tipan, nakilala ang Diyos sa maraming pangalan. Nakilala sa Elohim, Adonai, Yahweh, El Shaddai. So maraming pangalan na nakilala ang Diyos sa Lumang Tipan. Pero pagdating sa New Testament, wala ka nang mababasang Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Adonai, wala ka nang mababasang mga ganon. At nakadirect lamang sa pangalan ng anak. Nakadirect lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Na wala ka nang ibang mababasa doon, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Sapagkat ako ang Ama ay iisa. Sapagkat ako ang Ama ay isa. Ibig sabihin, makikilala mo lamang ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At dito ang tatlong ito
na Trinidad, ay makikilala mo rin sila sa isa. Sa isang pangalan. Ang sabi ni Jesus Christ, ako'y naparito sa pangalan ng aking amang nasa langit. At ang sabi ni Jesus Christ, sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, ang binigay ng pangalan ng Diyos Ama ay Jesus. Ang sabi niya, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang sariling bayan. So, doon ay pinakikita na nagkakaisa ang Ama, Anak, at Espiritu sa isang pangalan. Ng pangalan ay Hesus Kristo. Like tayo. Nabubuo ang body, soul, and spirit sa isang pangalan. Amen po ba? May pangalan po ba tayo? Hello? Nabubuo ito sa isang pangalan. Body, soul, and spirit sa isang pangalan. Ng pangalan ko ay Alan. Kung nasaan ang aking body, nandoon ang aking soul and spirit at nandoon din ang aking pangalan. Ganun din sa Trinity. Na ang body, na ang Ama, Anak, at Espiritu, nagkaisa sila sa isang pangalan. Ang sabi ni Jesus Christ, ako'y paparoon sa Ama at isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. Siya'y magsasalita sa aking pangalan. Bakit sinasabi ko sa akin sila sa aking pangalan? Sapagkat ang lahat na nasa Ama ay sa akin. Sa akin. So doon ay makikita natin dito na ang gawain ng bawat membro ng Trinidad, ang Ama ang pinakapangunahin o mga akda. Katulad ng paglikha nitong langit at ang lupa. At ang gawain naman ng Anak, tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At ang gawain ng banal na Espiritu upang tayo ay gabayan, i-comfort, turuan, at bilang tatak na ikaw at ako ay totoong mga anak ng Diyos. So yan yung gawain ng tatlong kapahayagan o tatlong Trinidad sa iisang Diyos. Upang wag po tayo malito at maguliman. Kaya ang gawain ni Jesus bilang tao, sabi niya, ang Ama ay nagpasimula ng lahat ng bagay, ang Anak ang kinatawan ng Ama at sa katuparan ng mga sumusunod na gawain, ang paglalang at pagpananatili sa sanlibutan. Yan ang gawain ng Ama. At ang gawain nga ni Kristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kailangan niya magkatawang tao. Kailangan niya magkatawang tao upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi siya mamamatay kung hindi siya magkatawang tao. Kailangan niya magkatawang tao. Yun ang kanyang layunin. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay walang laman at buto. Ang Diyos ay Espiritu. So, kailangan niya na magkatawang tao. Ginamit niya si Maria. Nililima ng banal na Espiritu Santo upang siya ay maipanganak ng tao at siya'y tawagin na anak ng tao at anak din ng Diyos. Anak din ng Diyos. At ang layunin doon para magkaroon siya ng laman at dugo dahil ang kabayaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo. At na magkatawang tao siya, namuhay siya katulad natin. Namuhay siya. Nagutom,
nauhaw, napagod, natulog, kung ano ang nararamdaman natin ay naramdaman niya bilang tao. At dahil dito, ang layunin niya upang ikaw at ako ay huwag mapunta sa apoy ng impyerno. Kasi mayroon langit at impyerno. Dahil kung walang langit at impyerno, kung walang impyerno, hindi pupunta rito si Kristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat ng kanyang nilikha ay mahal ng Diyos. Kaya nais niya itong gawin. Ginamit niya si Kristo. Ginamit niya si Maria para siya ay maging tao. At nung siya maging tao, siya ay 100% tao. 100% naman siya ay Diyos. Kaya ang sabi niya, lahat ng aking ginagawa, maniwala kayo na ako'y nasa Diyos dahil sa aking mga gawa. So doon ay pinagkikita anong ibig sabihin ng Trinidad. Nagkakaisa ang Trinidad sa isang pangalan, na ang pangalan ay Hesus Kristo. Ama, Anak, at Espiritu. At ang gawain ng Espiritu Santo, siya ang sinugo sa atin ng Diyos. Sinugo ni Kristo bilang tagapagtanggol po natin. Hindi tayo marunong manalangin, pero ang Espiritu Santo ang siya nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Hindi tayo nakakaintindi at nakaunawa ng salita ng Diyos, ngunit ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang kanyang mga salita, upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Ngunit dumating na nga na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagat ang Diyos ay Espiritu. Yan ang layunin ng Espiritu Santo. Turuan niya tayo, ipaliwanag sa atin ang mga bagay patungkol sa mga bagay na spiritual patungkol sa Diyos. Sapagat hindi natin maintindihan at maunawaan kung hindi tayo mamumuhay ayon sa Espiritu. At bago tayo yan po natin si Chairman Chi, baka meron kang idaragdag. So, salamat no, sa gabi nito. Paul, baka meron kang idagdag. Meron po ba tayo naintindihan? Meron po ba tayo naunawaan? Meron po? May kausap po ba ako rito? Meron po ba? Amen. No? So, purihin ng Panginoon, ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay patungkol sa Patriology. Patriology, study of the Father. The Father of God. Pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. Ang tawag diyan ay Patriology sa theology na pag-aaral. Ikaw ang aking kalakasan, kagala-gala walang
pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulubog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, nagalang kami. Give thanks, we are grateful, give thanks unto the Holy One. Because His made Jesus Christ, His Son, give thanks, with a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Because His name, Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Ano ba si Pastor Paul sa pangwakas na panalangin? Tayo po at manalangin. Tingnan na rin na ating mata. Puso natin, bigyan natin sa ating Panginoon. Mabaging Ama na nasa langit, kayo po'y nasa kanan mo ngayon. Maraming pong salamat sa biyaya at nakarating kami rito sa pagtitipon. Muli, binusog mo kami, binusog mo ang aming mga kaluluwa at nadagdagan na naman ang aming kaalaman tungkol sa iyo, na patuloy na para lalo kami pursige at lalong sumikap na lumapit sa iyo, na ikaw pala ay dapat naming parangalan at pasalamatan dahil ikaw ay nag-iisang Diyos na aming dapat lalapitan. Maraming pong salamat sa gabing ito. Nabusog kami sa iyong mga salita. Aming Diyos, gabayan mo po kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Yes, Lord. Sa gabing ito, ingatan ang bawat isa na narito at gabayan sa bawat tatahaking buhay. Ang aming habag at biyaya ay nahihingi namin sa iyo na laging patnubay ang nais mo ibigay sa amin. Maraming salamat sa gabing ito, sa gabay at patubay mo sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. So, salamat po. God bless po. Maraming salamat. Tapos na po tayo. Abot pa.